The views and opinions expressed in this program are those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official policy or position of Radyo Agri 90.1 FM management. Yan, magandang araw po sa lahat ng ating mga ka-Radyo Agri. Welcome po sa ikalawang episode ng ating programang Bayanihan on Air. Handog po sa inyo ng Philippine National Volunteer Service Coordinating Agency o ang PNVISCA at of course ng Radyo Agri 90.1 FM. Ako po ang inyong makakasama, Badeth, mula pa rin po dito sa Radyo Agri at tara pong magkwentuhan sa loob ng halos isang oras at sama-sama po tayong ma-inspire na ipagpatuloy ang bayanihan at volunteerismo dahil #Every Contribution Matters. Siyempre, batiin po muna natin ang lahat ng ating mga tagapakinig sa ating 90.1 FM broadcast channel ng ating mga radyo at siyempre po ang ating mga viewers na nakatutok na po ngayon nanonood sa atin sa ating Radyo Agri 90.1 FM Filmec at Philippine National Volunteer Service Coordinating Agency Facebook pages. So, isang magandang araw po at shout out po na saan man panig po kayo. At saan man po kayong platform nanonood or nakikinig, ayan, mag-ingat po tayong lahat, lalo na po sa mga nasa areas na maaari may baha pa or maaaring umuulan pa rin po sa mga oras na ito. Ayan, magandang araw po sa inyo. At syempre, para po sa mga ngayon lang po nakapakinig, ang atin pong programang Bayanihan on Air ay isa po sa mga bagong programa ng Radyo Agri kung saan po ang layunin po nito ay ipakilala ang konsepto ng bayanihan at volunteerismo po sa ating komunidad at syempre across different sectors. Sa pamamagitan po ng ating platform sa radyo at gayon din po ang ating mga digital platforms gaya ng ating Facebook page, hangad ng programang ito na maging pagkakataon po ito sa ating mga ka-Radyo Agri na ibahagi po sa ating mga taga-subaybay ang kanilang mga volunteer stories. Kayo man po ay individual, grupo man po or organization or nasa kahit na anong sektor man po. Lalo na po sa ating mga minamahal na mga magsasaka. Ayan, kung meron po kayong mga volunteer stories or mga stories of success na in relation po sa pagbabayanihan at volunteerismo, yan pwedeng nyo pong ibahagi yan sa ating programang Bayanihan on Air. At topic recap po muna tayo dahil po sa ating naging pilot episode noong nakaraang Lunes, natunghayan po natin ng iba't ibang perspectives ng bayanihan at syempre nalaman din po natin ang tungkol sa PNVISCA at ang kanila rin pong mandato mula po mismo sa kanilang executive director, ang isa pong very supportive na leader po na walang iba kundi si PNVISCA Executive Director Donald James Gawe. At syempre nakasama rin po natin sa ating interview doon ang isa sa kanilang mga volunteer officer na si Ma'am Ali Villa. Ayan, naibahagi rin nila PNVISCA Volunteer Officer Ma'am Ali na evident pa rin ang bayanihan at syempre nakikita pa rin po ito sa iba't ibang paraan gaya ng mga civil organization at gayon din po yung tinatawag nga daw na leisure volunteerism. Sa mga hindi po nakapakinig or nakapanood po ng ating naunang episode, maaari po ninyo itong balikan sa ating official YouTube channel na Radyo Agri 90.1 FM Filmec. Ayan. So, para po sa ating topic ngayon at syempre, sino po ba ang ating makakakwentuhan o sino-sino rather ang ating mga makakakwentuhan ngayon? After nga po nating matalakay ang konsepto ng bayanihan, sa episode po natin ngayong araw ay pag-uusapan naman po natin ang tungkol naman sa volunteerism o ang volunteerismo at ano nga po ba ang pagiging isang volunteer. Ayan, makakasama po natin via Google Meet ang dalawa sa mga kawani ng PNVISCA na syempre katuwang din po natin sa pagpapalaganap ng volunteerism sa iba't ibang stakeholders. Sila po ay sina Mr. Raymart Maruquez at syempre si Mr. Earl Juris Escote. Ayan, magandang araw po sa inyo Sir Raymart at Sir Earl. Ayan, welcome po sa ating Bayanihan on Air. Syempre po, bago po tayo magsimula sa ating talakayan, batiin po muna ninyo ang ating mga viewers at listeners ngayon. Magandang umaga sa ating lahat. Hello po.
Hello po, magandang umaga po sa ating mga viewers at sana po excited po kayo na makinig sa ating programa. Ayan po. Correct, partner. Yes po, for sure marami pong kapupulutan ng mga inspiring stories at syempre patuloy nga po natin na pagpapalaganap ng volunteerism. Ayan, so ito po, simulan na po natin yung ating kwentuhan. Para po sa aking unang question, Sir Raymart and Sir Earl, maaari nyo po bang ibahagi sa amin ano po ba ang mas malalim na pakahulugan po ng volunteerism? Ayan, no, tama nga partner, no? We know naman, no, meron tayong batas on volunteerism. Ayon sa Republic Act 9418 or Board Act 2007, ang volunteerismo ay tumutukoy, no, sa paggamit ng sariling oras, kaalaman, kasanayan, at lakas, no, para sa kapakanan ng ating kapwa, komunidad o lipunan. Ito yung sinatawag natin partner na walang inaasahang imbitasyon ng pangpinansyal o material na kapalit. Pero syempre, bilang PENVISCA, ang ating advocacy, no, hindi lang ito simpleng activity. In PENVISCA, we are promoting volunteerism as a development strategy o estratehiya sa pambansang pag-unlad. Ayan. Di ba nga partner, no, ito yung parang innate na sa ating mga Pilipino ang kulturang bayanihan. So ngayon naman, sa pagbagitan ng volunteerismo, kinikilala natin na ang bawat isa, bawat tao, kahit anong antas pa ito, no, ay maaaring magbigay ng kanyang kakayahan para maging solusyon sa mga hamon ng lipunan. So, nakakatuwa po na kumbaga po, sa mababaw, kumbaga sa mas mababaw na surface, kumbaga, iniisip po natin, or I believe na tama naman po na of course, kapag sinabi nating volunteerism, ito po ay mga aktibidad na wala po tayong hinihinging anumang kapalit or benefit po personally, lalo na po yung material or when it comes to financial aspect. Kaya po, nakakatuwa na ma-emphasize po natin that this is not just an activity or just an opportunity para makatulong po, kundi ito po ay tinatawag natin na developmental strategy para po sa kumbaga sa development or pag-unlad po ng ating bansa. At yun po, very inspiring pa lang po dito kasi kumbaga na-validate po nito na kahit sino pong individual or meron ka man kinakaaniba na group or organization or kahit wala, using your resources, your expertise, your skill, ay po pwede pong mag-ambag bilang solusyon sa kung ano man po yung mga challenges and even yung mga visions or yung mga ways forward po natin sa atin pong community. Ayan po, si Sir, baka po may maidadagdag ba po? Well, actually, kasi aside sa nasabi na ng aking partner na si Sir Raymart, so ang pagboboluntaryo talaga ay isang malalim na pagpapahayag ng kawalan ng pagiging makasarili. Oh, yes. And syempre, paglilingkod na rin sa komunidad. So, sinasabuhay nito, yun, di ba, ang diwa ng pagkakaisa at panlip po ng responsibilidad. So, ayun po. Ayan. So, kumbaga yung selflessness natin, kumbaga na nabanggit nga po kanina na kumbaga innate na sa atin, lalo na sa ating mga Pilipino dahil yung kultura po ng pakikipagkapwa-tao, pakikisama. So, at some point, may aspect ng volunteerism doon. But, thank you po for giving us a deeper perspective when it comes to the concept of volunteerism. Coming po mismo sa inyo na talagang experts na po and walking hand in hand po through PNVISCA. Ayan po. From these perspectives po or from these definitions po, for my second question, paano po ninyo madidefine naman yung pagiging isang tinatawag po na volunteer? Ayun po, salamat po sa tanong, Miss hinging isang volunteer. Ngunit para po dito sa programa natin, so ang isang volunteer ay isang individual o grupo na nagpapasyang mag-alay ng kanilang kakayahan at panahon para sa isang layunin na mas dakila sa kanilang sarili. And syempre, integrate natin dito sa definition na to na ginagamit nila ang kanilang oras, talento, at syempre financial, no? So tawag namin diyan ay yung time, talent and treasure. So and syempre hindi ibig sabihin na kapag volunteer ka ay dapat sobrang resources mo. Kasi kahit sino pwedeng maging volunteer, no? Yan ang ina-advocate namin. And ang pagiging volunteer ay nagsisimula sa pasya at malasakit. So conscious decision. Ayun. So, ay... Intensyuhan natin para kahit sa isang simpleng
pagbabahagi lamang ng kaalaman or pagtulong sa mga inisyatibo ng mga barangay, di ba? Or ng mga cities nila, or pag-aalay kahit sa kapitbahay mo lamang ng panahon. Correct. Di ba? So, ayun po. So, kahit mga ganun simpleng gawain ay na-consider po na volunteer na ang isang tao. Ayun. Sir, baka po may maidadagdag pa po kayo? Sir Raymond? Siguro ko lang i-emphasize yung what one can give, no? Sabi nga ni Earl, no, we have 3 T's on volunteering that volunteers or volunteers can give. Time, talent, at treasure. Kung hindi naman lahat tayo merong treasure, siyempre, meron din naman tayong talento. At di sa lahat ng tayo merong oras sa para paglaan sa pagbigay ng publikong serbisyo. Yes, ayan. So, kumbaga, from here, we can say that anyone and everyone can be a volunteer using the time, our talents, and even the treasures that we have. Ayan. So, napaka-fruitful po, napaka-meaningful po ng definition po ninyo ng pagiging isang volunteer. At ito nga po, kumbaga, hindi po siya required na kailangan kapag may malalaking activity lang, tsaka tayo mag-initiate to become a volunteer. But I believe that volunteerism and being a volunteer can be done on a daily basis at hindi po kailangan kumonsumo halimbawa ng 8 hours of our everyday. Dahil sa maliit na oras po, kagaya nga po nung nabanggit nyo kanina, Sir Raymart and Sir Earl, kung ano po yung resources natin if we have time, kahit pa paano, if using our talents and our treasures. Ayan, naalala ko lang po, ma-share ko lang din, Sir Earl and Sir Raymart, kasi during the MOA signing po last July with Executive Director Gawe, Ma'am Ali, tsaka po yung aming Filmic Director, Dr. Alvindia, isa po sa encouragement actually ng aming Filmic Director na yung mga experts po, dahil lalo na po dito sa aming lalawigan, marami pong mga agricultural experts na maaring mga nag-retire na, lalo na po yung mga nag-retire na. So talagang he's actually looking forward na meron pong platform na itong mga experts po na ito, even the farmers of course, can share their stories through, and from here I must say na ito po ay isang paraan ng pagiging isang volunteer, sharing what you learn, what you know, and of course a portion of your time through our platforms para po makapagbigay ng information po sa ating mga karadyo agri at syempre sa ating mga kabayanihan. Ayan. So, from there po, from those points po, para naman po sa aking next question, ano-ano naman po yung mga katangian na dapat po na ma-possess ng isang pagiging volunteer? Iunahan ko na to, partner, no? Sa aming mga napuntahan, no, based sa aming mga regional bases at mga consultations sa aming mga partners, no, siguro ang Pinvista, meron kaming tinatawag na 3K ng volunteerismo. Ito yung mga pangunahing katangian, no, ng volunteerismo para makapag-render at matawag na volunteer work ito. Una, syempre, ang unang K ng volunteerismo, dapat may kusang loob ang isang volunteer. Ito ay hindi napipilitan o hindi pinipilit ang paggawa ng volunteer work. Okay. Dahil nga, no, ayon sa sarili na gustuhan ng isang individual, ito ay hindi sapilitan at hindi kinakailangan. Okay. So, first K pa lang yun, Miss Badet, no? Pangalawa naman K. Ito ay, ang focus ay para sa kapwa. So, bilang volunteer, ang aking volunteer work ay para sa kapwa. O ito ay labas ng aking household. At hindi ito sariling personal na kapakanan lang. So, sabi dito, no, dapat nakatutulong sa iba maliban sa sarili mo. At pangatlong K, partner, sabihin ko na, no, ito ay walang kapalit na bayad, hindi hangad. Ayan. Ang gawain ng volunteer, no, ay hindi dapat ginagawa para sa pinansyal na gantimpala o merong pabor o merong dapat kang hinihit na kapalit. Hindi ka nagbo-volunteer, hindi ako mag-volunteer upang kumita. Yun. Para maglingkod para sa iba. Kaya naman, hindi ka nag-aabang ng anumang sahod o di ka nga pera, pinansyal. Kaya pa man, we need to consider din, Miss Badet at mga manonood na kapag nagbo-volunteer tayo, meron tayong sinasaalang-alang na mga gastusin, konsiderasyon, dahil ang pagbo-volunteer ay meron ding mga
cost din Yes, kapag of nag-volunteer. course. For example, Mhm. ispadet ng ating mga viewers, pamasahe ng ating mga volunteers papunta sa kanyang pupuntahan na volunteer work. Mhm. Meron din mga organization na we're very grateful at tayo mapalad na nagbibigay ng mga tokens. For example, Yes. insurance para meron silang mga support. Volunteer support ika nga. So, yun po. So, 3 cases ng volunteerismo. Mhm. Pag ikaw isang volunteer, una, kusang loob. Yes. Pangalawa, para sa kapwa. Pangatlo, kapalit na bayad ay hindi hanad. O, 3 cases. Yan. Okay. Sige po, Sir Earl, baka po may add pa po kayo? Siguro ang pwede kong i-add dito ay madalas kasi natanong ng mga tao, di ba? Lalo na yung sa pangatlo, yung sa kapalit na bayad hindi hangad. Yes. Now, di ba, tinatanong po kasi ng iba na, paano po kapag binigyan sila na, Yes. di ba, paano Opo. po kung binigyan sila? Oo, hindi sila nanghingi, Na- pero binigyan sila. Paano po yun? Opo. Oo. So, parang maganda rin po na i-clear out po, di ba? Na Yes. dahil sa definition, hindi po naghahangad ang mga volunteer Mhm. ng kapalit Mhm. na pinansyal. Ngunit, dahil meron din po kayong mga programa or mga incentives po na sinabi po ng aking partner, Sir Raymond, na may mga tokens, di ba? Madalas mga Yes. tokens po namin ay in the form of appreciation po sa kanila, for mga Okay. certificates, Donation. donations, Yan. yan, o, yun. So, ano po, pwede naman po nilang tanggapin. Oo. Okay. Yung mga ganun po bigay po sa kanila Yes. na Oo. as a form of gratitude po. Pang-motivate part. Yes, oo, Yes, totoo. Totoo po. Yun kasi ang context naman po is hindi mo siya hiningi. Kumbaga, ikaw nag-volunteer, hindi ikaw yung nag-insist na, oy, bigyan mo ako ng ganito kasi napagod ako or parang kailangan may kapalit itong service. Kasi what's the essence of volunteerism? If we're asking for something in return. Ayun. So, yun na, maganda po't na ilinaw nyo po yun, Sir Erlang. It's okay for us, volunteers, to receive, pero it's a no-no if we ask for it. Ayun. Pero syempre, Miss Badet, no, ating Yes. hinahangad talaga Mhm. ay magkaroon ng meaningful at impactful Yes. volunteering sa ating mga volunteers. Ika nga, hindi lang ito once lang at hindi na siya babalik. Diba? Opo. Naman kapag dapat Yes. meaningful at impactful ang kanyang Yes. experience. Mhm. Kumbaga po, hindi lang yung mismong tinutulungan o sineserbisyohan yung may benefit, kundi sana po ma-appreciate ng mga volunteers natin paano ito makakatulong sa kanilang development or sa organization po siguro nila. Kumbaga yun yung priceless po, I believe, na makukuha ng isang volunteer na bagamat wala po siyang directly like financial or material na kapalit, pero at the end of the day po, yung fulfillment na you're able to share what you have para po makatulong or para ma-share po yun whatever struggles or issues or concerns man po na meron tayo ngayon. And siguro po maidagdag ko rin na ang volunteerism po, I believe, ay hindi lang po pagtulong kagaya po nito na may napapadalas ng pag-ulan, kumbaga yung disaster or calamities, but yun nga, we can do it daily sa maliliit na paraan at sa kung ano man po yung meron tayo. Ayan. So, first 3 questions pa lang po yan, pero very meaningful and very fruitful na po ang ating talakayan. Opo. So, bago po ako magpatuloy sa ating kwentuhan, ay i-shout out ko lang po, of course, ang ating mga viewers at sa ating mga listeners ngayon. Ayan, shout out po sa lahat ng ating mga nakatutok sa ating radyo via 90.1 FM broadcast channel sa ating Radyo Agri. At kung meron din po kayong mga questions sa ating mga tagapakinig, pwede nyo pong i-text yan sa ating text hotline 0962-119-7445. At syempre, gayon din po sa mga viewers po natin sa ating Radyo Agri Facebook page at gayon din po sa PN Visca Facebook page. Ayan, magandang umaga po sa inyo. Ayan. So, i-shout out ko na po si Ma'am Ali. Ayan, sabi niya magandang umaga po sa lahat. Mabuhay ang volunteerismo, and sabi pa niya, ayan hashtag every contribution matters, hashtag Bayanihan on Air, and hashtag PN Visca, hashtag Radyo Agri. Ayan. So, shout out ko rin po si Ma'am Rizalyn Valacruz. Ayan, nagpuso siya, nag-comment siya ng heart. And eto, tama po si Ma'am Ali. Ayan, sabi niya, in volunteerism, we can share our time,
talent, and treasure. Ayan. So, ilan pa lang po yan sa mga malalalim. Ngunit, masasabi po natin na very inspiring points nga po tungkol sa volunteerism at pagiging isang volunteer na sana po ma-remind po tayo and siguro maalala po natin dahil with the resources, dahil lahat naman po tayo, yun nga kagaya na nabanggit natin kanina, maaari po tayo maging volunteer with the resources, knowledge, and experiences na meron tayo. At sana nga po sa puntong ito na instill namin sa inyo with our guests, of course, gaano pa rin po ito kahalaga, lalo na po sa panahon natin ngayon na sa dami po na pinagdadaanan natin personally, sa ating community and sa ating country, talagang napaka-importante po ng contribution ng bawat isa. Ayan. So, patuloy pa rin po kayong nakikinig dito sa Bayanihan on Air. Hatid pa rin po ng Radyo Agri 90.1 FM Filmec at ng Philippine National Volunteer Service Coordinating Agency o ng PNVISCA. Ayan. Sa mga hindi po naabutan yung simula po ng ating talakayan ngayong araw or sa mga totally po ay hindi po nakapakinig or nakapanood, wag po kayo mag-alala dahil muli nyo po itong mapakikinggan mamayang alas 5 hanggang alas 6 po ng hapon sa ating 90.1 FM broadcast channel at every Sundays din po. Ayan, 11 ng umaga hanggang alas 12 po ng tanghali. Ayan, so balik na po tayo sa ating talakayan. Yan po, kasama pa rin po natin via Google sina Mr. Raymart Maruquez at si Sir Earl Juris Escote mula PNVISCA at ipagpapatuloy nga po natin ang ating talakayan tungkol nga po sa volunteerism. Ayan, so for my next question na po, Sir Earl and Sir Raymart, sa nakaraang episode po natin with E.D. Gawe, nabanggit po niya na bahagi po ng inyong mandato o ng mandate ang maentay sa mga volunteers natin sa iba't ibang lugar. So, paano po ito ginagawa at minamaximize po ng PNVISCA? Ako muna, partner. Sige, Sige. Siguro, sa PNVISCA, ang ginagawa namin para mas ma-entice at ma-promote namin ang volunteering at volunteerism ay kapamagitan ng mga institutionalization at capacity building activities. Pangunahin namin talaga yung mainstreaming volunteerism. So, syempre sa ating mga viewers, ano ba ang missing volunteerism? Ito yung parang part ng ating kultura at daily life na maging habit ang pagtulong sa kapwa para ito ay sa kanilang personal growth at development at pag-promote din ng social values nila. Sa iba namang dako, kapag naman mga organization level naman, we are promoting institutionalization by integrating, by embedding the volunteer programs sa mga programa ng LGUs, ahensya ng gobyerno, NGOCC man or NGA, at pati mga HEIs or academic institutions, like civic training programs and activities. At pangatlo, ito yung pinaka slogan talaga ng opisina, the volunteerism as a development strategy. Parang recognizing the power of volunteers in promoting, in solving big problems like poverty, education, or health gaps, education gaps, at mga disaster, disaster response. Where, meron nga tayong konsepto na scarcity or limited resources, saan tayo tumulong si volunteers para tugunan ang mga serbisyo publiko na hindi nagagampanan ng ating government. We admit, may kakulangan nga. So, dyan napasok ang volunteer engagement. Oh, yun. Ayan, Sir Earl? Well, actually, dadagdagan ko naman po ang sinabi ng aking partner po na si Sir Mart po, na for example po sa sektor ng edukasyon, kung mapapansin po natin yung mga schools po natin na hindi po natin siguro nahalata. Pero for example, yung mga pinapagawa nila na tree planting, diba? Hindi natin napapansin yan. Actually, ako nun yung ginagawa ko yun, nasisig ko lang, wow, simple. So, parang activity lang na school na parang bagong experience, pero, diba, nung lumakilaki ako, napapansin ko, okay, nakakatulong din ako sa environment. Yes. Diba, dahil medyo prevalent doon dati yung illegal logging. And yun ang isang form na nakakatulong ako kahit sa edad kong yun. Or kahit sa mga eskwelahan, yung mga extension services nila, na nag-accept sila ng mga volunteer. So, ayun po.
Ika nga, hashtag every contribution matters. Yes. Oo. Yan ang ating weekly hashtag sa ating program. Ang hashtag every May pala ako, contribution Miss matters. Padet, sorry Yes po. Ang PENVISCA, hindi lang kami nag-visit at nag-consult sa ating mga partners para mas maging evidence-based ang aming policy making at decision making sa voluntary sector management. No? We also provided free technical assistance like training and orientation sa aming mga partners at hindi pa partners, no? Nagbigay ng mga Vol 101 sessions sa mga pampubliko at pribadong sektor at siyempre sa mga may mga programa na ng volunteerism. We're very grateful at thankful sa mga nag-implement ng mga volunteer programs. We also capacitate our volunteer program coordinators and managers through volunteer management system. Wow! Kumbaga nasa-centralize at kumbaga po na-standardize na po kung paano natin ini-implement, minomonitor, at syempre yung support po na kailangan ng ating mga focal persons, lalo-lalo na po. Ayan. Meron po kaming easy, parang practical guide na available po sa aming website. Ayan. Puntahan lang po ninyo ang aming website on psa.ph at magkano lang kayo ng MS form kung saan gagamitin ang practical guide on volunteer management system. Wow, ayan. So, very na siya. Madali na po siyang ma-access. Puntahan nyo lang po ang kanilang website. Ayan. So, very exciting yung part po na yan, Sir Martin, Sir Earl. Ito naman po, siguro po specify ko naman po for my next question. Ano-ano naman po yung mga advocacy campaigns and initiatives po ng PNVISCA para po patuloy na maipakilala at syempre mapalakas po ang volunteerism sa bansa? Okay, so pangunahan ko na ito, partner, no? Yes. So, bago ko sabihin yun, I think, nasabi na rin po ito ng Executive Director Gawe po namin last episode. Ngunit, ngayong taon po, actually, ay International Volunteer Year for Sustainable Development. Wow. And, pinagdidiriwang po natin po ito ngayong taon. And ito ay kung saan tinitipon natin ang mga commitment at mga contributions mula sa iba't ibang sektor. And, na-mention na din po na bawat taon, sa Disyembre, meron po kaming National Volunteer Month na pinagdiriwang ang contribution ng mga volunteers sa buong bansa. And meron din po kami yung Search for Outstanding Volunteers na ang taunang pakilala sa mga individual at organisasyong nagpakita ng katangiang paglilingkod sa bansa. Actually, ngayon po ay meron po kaming mga call for nominations po ngayon sa Search for Outstanding Volunteers na nagsimula po actually noong 5 ng Agosto at magtatapos po ng call of nominations po namin sa 30 ng Setyembre. Opo. So sa mga interesado po actually na magbigay po ng mga nominations po nila, ay pwede pong bisitahin ang aming website din para po sa mga resources po at sa mga forms po na kailangan niyo pong isumite po sa amin. Ayun. Meron din po kami actually yung volunteer statistics and webs portal na sa pakipagtulungan with Philippine Statistics Authority upang ma-quantify namin at maitala ang tunay na contribution ng volunteerismo sa ekonomiya at lipunan. Ayan. So maraming mga efforts at marami na rin pong kumbaga mga campaigns ang PNVISCA para po talagang natututukan at napapaigting po natin ang volunteerism sa bansa. Ayan, speaking of SOV, pwede nyo rin pong i-check ang official Facebook page po ng PNVISCA para po sa fuller details po ng Search for Outstanding Volunteers. Sa mga karadyo agri po natin at kabayanihan na meron pong mga kakilala or kayo po mismo ay part po ng isang organization, kayo man po ay individual na mayroon pong naipakitang katangi-tanging volunteer service. Ayan, pwede nyo pong isumite ang inyong mga entries. I-check nyo lamang po ang website at ang Facebook page po ng PNVISCA. Ayan, so bukod po dyan, ayan po, follow-up question ko na lang po siguro, yan, kumusta po yung mga response or impact po ng mga initiatives na to, yung mga naibahagi po ninyong advocacies and mga services po sa ating mga karadyo agri at mga kabayanihan? Ayan. So, siguro ako muna magsimula, no? Siguro napakaganda. I think, no, maganda ang tugon ng ating mga partners. Lalo na, no, sa aming mga pag-iikot. Actually, lahat kami sa PNVISCA, we are
assigned as regional focal persons. Yes. Kasama ni ED Donald Gawi at ng team, no, we have visited all regions, no, nationwide. Kulang nga lang si ED Gawi ay marami na siya. 82 provinces visited na siya, no? Hindi ko. Nationwide na Ayan. pala si Edie Gawe. Ayan, shout out Oo. po sa inyo. Pero higit, sige po, hi ED Donald. Ayan, siguro pinaka-tangible output, no, yung pagpasa ng volunteerism ordinances ng mga LGUs at Wow. pagtatag at pag-implement ng volunteer program. Siguro gusto ko lang i-share, no, as Calabarzon, Yan. as Soxarge, sorry, dalawa region ko. As Calabarzon, focal person, no, meron tayong mga ordinance like sa Bacoor City, for example, no, nagpasa sila ng Bacoor City Ordinance promoting the growth of volunteerism sa Bacoor sa pag-invite, pag-promote ng Special Operations Group na may mga volunteer citizens na nag-report ng mga may violation Oh. sa kanilang city. Sa Soxarge naman po, bilang Region 12 focal person, meron po kami dong LGU na natulungan, no, ang City of General Santos City. Ang kanilang ordinance ay laging gabay sa paglilingkod, Volunteers Ordinance. At Kidapawan City rin, we also supported them at magtay sa kanilang mga committee hearings, no, na ipasa rin po ang Kidapawan City Volunteerism Ordinance. Wow. Ayan. Ayun Sir na, ano pa Earl. mga Sa- maraming Oh. volunteer program. Oo. Sir, natin kay Miss Baden. Yes Okay. po, yes Yung po. sa Quezon, actually, dito sa atin, sa Quezon City. Bayanihan sa QC. Wow. Yung sa Muntinlupa, lungsod ng Muntinlupa, yung Make Your City Proud. Sa Cagayan de Oro, yung volunteerism and active citizenship nila. Okay. Sa La Union, yung Kadua. Diba? Yung Kadua program po nila. And sa Pampanga, meron Pampanga. silang Pampanga Volunteer Program, Sustainable Development. Sa North naman po, sa Yan. Benguet Province, sa Latinidad Benguet, pinasa rin ang ordinance ng Binadang Volunteerism Ordinance. Sa ano tayo, Region 6, Visayas, Yes. no? Sa Iloilo, meron silang Kabalaka Volunteer Program. Balik tayo sa Iloilo ulit, sa Aklan. Kakapasa lang ito, launch lang, Aklan Bayanihan Volunteer Program. At so naman po sa Quezon Province, Wow. meron silang ipopromote din at ilo-launch na Quezon Province Volunteer Program. Ito lang po ay iba lang namin na-capture, baka namin na-mention, pero we believe na marami pa rin talagang mga partners ang gusto makipag-ugnayan sa Pinvesca at kung magpatulong paano mag-set up ng Yes. volunteer management system at makapag-implement at develop ng volunteer program. Ayan. Actually, Yes. partner, medyo gusto ko rin balikan yung dun sa Mga mga advocacy. sa mga Yes, advocacy yes. initiative, no? May dadagdag lang po kami, Ah. actually. Yung sa pinuntahan sa Sige, Oo. yung bad fee, no? Yes. Konsepto na si ED Donald ang nag-conceptualize, no? Volunteer advocacy during Festivals Initiative. Nitong May lamayo lang, no? Nakapunta kami sa famous Pahiyas Festival. Wow. No? Yan. So, hindi lang sa National History Month, no? Pati rin yung pagkilala sa power ng volunteerismo, sa pakikilahok ng mga mamamayan, Yes. na hindi lang ito simpleng pagdalo ng festival, ito rin ay positibong impluwensya ng mga volunteers natin para tumulong sa lipunan during kapistahan. Yes. So, makikita ng BuzzFeed, ng mga Bayan Information Booth, at ng aming mga partners, shout out sa SLSU, Lukban Campus for hosting the Payas Festival Information Booth on Bayanihan. Thank you very much po. Kasi po, ito na yung kanilang pangalawang taon, no? Wow. Last year saka this year, itong May lang po. At hindi lang yan, Miss Badet at mga viewers, no? Marami tayong mga festivals. Noong last year, no, ni-launch the BADFI sa Strawberry Festival sa Latinidad Benguet, Wow. no, last year. Pistay Diet naman sa pamamagitan sa tutulong ng Pangasinan Province at Pangasinan State University. Last year din yan. At Kalibungan Festival naman sa Mindanao with Cotabato Province noong August of last year. At hindi lang yan, partner. Yung Pupu Festival naman sa tulong ng USN, University of Southern Mindanao. Thank you so much sa aming mga partners na nag-host ng ating Bayan Information Booth. Kung saan, marami na po nagtala ng mga sign-ups para interesadong mag-volunteer. Yes. Saan pwede mag-volunteer. At kami naman po sa Pinvesca, we email to them dahil sila po ay nag-sign up doon Yes. ng mga
opportunities, hindi lang naman volunteer opportunities, pati rin po yung mga webinars, activities ng Pinvisca at ng partners po namin. Wow! And Yes, tapos, sir. isa pa pong initiative pa po namin is yung Bayanihan Media Awards. Yes. So, ito po ay itinatag noong 2023 sa pamamagitan ng inisyatibo ng namin po, ng PNVisca at ng Philippine Information Agency. So, kinikilala po ng gawad na ito ang mga practitioner at organisasyon sa media na ang mga akda ay nagtataguy ng pagboboluntaryo at pagtatampok sa mga contribution ng mga voluntaryo sa mga komunidad at syempre sa pambansang pag-unlad. Yes, ayan. So, iba't ibang mga services. At from here, napaka-evident po na meron po kayong mga partner na SUCs and even media organizations like Philippine Information Agency, local government units, of course. Talagang we can see kung gaano po yung contribution ng bawat organizations na ito para po mas ma-promote at mas mapalakas po natin, mas maipakilala po natin ang kultura ng volunteerismo. At syempre, yung bayanihan na sana po ay kahit na kumbaga nagiging modernized na yung ating panahon, yung mga Gen Zs natin, mga Gen Y, lahat na ng Gen. So, mga susunod na panahon. Ayan, dadami pa po yan. Gen Alpha na yata tayo ngayon. Hindi ko na rin alam sa dami ng mga generations ngayon. Pero regardless po, ay maipakilala at sana ma-maintain, kumbaga maipagpatuloy po yung konsepto ng volunteerism across generations. So, kumbaga hindi lang magtatapos halimbawa sa mga millennials. Ayan. So, magpatuloy po siya. Ayan. So, maraming salamat po from these sharings. Ayan, bago po tayo magpatuloy sa ilan pang remaining questions, kayo pa rin po ay nakatutok sa ating programang Bayanihan on Air na sa inyo or sumasa inyo every Mondays po 11 a.m. to 12 noon at syempre maaari pong mapakinggan at mapanood at tuwing Lunes din po alas 5 hanggang alas 6 ng hapon at syempre every Sundays 11 a.m. to 12 noon. Ayan. So syempre matutunghayan nyo rin po ito sa ating official YouTube channel sa ating Radyo Agri 90.1 FM Filmec at yun nga po simultaneously airing po tayo sa ating Radyo Agri Facebook page at syempre sa PNVisca Facebook page. At syempre, huwag niyo pong kalimutan na i-like at i-follow ang mga social media accounts po ng ating himpilan at ng PNVisca para maging updated po kayo sa mga programs po natin, lalo-lalo na po sa volunteerism. Ayan. So, balik na po tayo sa ating kwentuhan. Ito po, Sir Earl and Sir Mart, pwede po ba kayong magbahagi or pwede niyo po bang i-share sa amin ang inyong hashtag Bayanihan Story na maaari pong from a personal experience or mga naobserbahan or nakita po ninyo sa inyong lugar or sa community or dun sa mga travels po ninyo sa PNVisca? Ayan, siguro bilang agriculture focal person ng opisina ng PNVisca at pagiging calabarzon ko at sergeant focal person sa pag-ikot namin. So, nakita ko na capacity building ng mga LG sa sektor ng agrikultura. Nakita ko na paano mga lokal natin mag-asaka, ay nag-volunteer para magturo ng ating mga professionals, na mag-share ng kanilang kaalaman sa ating mga kapwa mag-asaka sa pamamagitan ng mga mabawang teknolohiya at mga maraan na like sa post-harvest activities, doon sa tinatawag nga nilang value chain, sa value chain, saan pwedeng tumulong ang volunteerismo, ang mga volunteer professionals para sa mga kapatid mag-asaka, na hindi nila hangad na kumita, pero makatulong at para umunlad ng ating komunidad. For example din, dahil partner ng opisina ang PICAF, ang Philippine Council for Fisheries, PICAF. Ayan, patunayan natin na meron tayong mga AFCs, Organizational Fisheries Councils, Ito ay mga volunteers, yung mga chairperson at members, Sila yung mga volunteers na nagda-drive para sa nation building by serving sila yung parang prime, parang participatory, parang sila yung bridge, between the private sector, pati rin yung government with the LGU, para mag-bottoms-up approach, yung pag-planning, at para ma-steer at magkaroon ng grassroots planning ba. At meron din transparent din yung monitoring din between and among the programs of projects of the government. So, bilang agri-focal person, mainam na hindi lang isang sektor, cross-cutting ang sektor ng volunteerismo, hindi lang sa disaster, hindi lang sa social, lahat, pati sa, ano mga sector ba partner? Governance. Yes, sa education, sa health. Correct.
Yeah. So, lahat pwede pumasok si voluntary. Yes, I agree on that po. Yes. Sir Earl, kayo po, ano po ang inyong hashtag bayanihan story? Okay. Paisip ako dun Pero, I think sa personal experience Yes, ko yes na, po. sabi ako partner, no? Mhm. Na ngayon ko lang, hindi pa lang, medyo ngayon ko lang na-realize na pag-volunteer na rin yun, yung ginagawa ng dad ko nun dati. So, Wow. nung bata pa ako actually, parang Mabata ka pa? Elementary, siguro. Okay. Elementary. Parang sinasabi na ng dad ko nun na may pupunta lang kami sa, may pupunta lang kayong mga kaibigan niya. Tapos nagtataka ako na parang masyadong rural. Sa Rizal to eh. Sa Rizal. So nagtataka ako na parang, yung pinupunta namin, parang mahirap puntahan ba? No? Kasi magmamotor kami, tapos katapos tayo magmotor, maglalakad kami. Tapos pagdating namin doon sa lugar, hindi ko na rin maalala yung lugar. Kasi ang pangalan ng lugar, kasi medyo matagal na. Pero naalala ko yung ginagawa namin doon, na pupunta kami doon, tapos may mga bata at mga adults na lumalapit papa nun. Tapos, parang hinihintay siya. Tapos, ang nangyayari, ang dala namin din papa nun, mga libro. Yung mga gamit na libro. Sa school. Yes. Nag-donate kami, pero at the same time pala, is nagtuturo siya. Sinasama niya ako para makita ko yun. And hindi ko napapansin yun until umabot sa point na na-realize ko. And at the same time, parang tumutulong na rin ako sa pagturo sa kanya. Hindi ko na mamamalay. Kasi nasa isip ko lang, gusto kong tulungan. Wow. Si Papa nun. Hindi ko na mamamalay na, okay, nakakatulong na rin pala ako sa mga tao doon. So, it starts sa family, no? Valid Yes! donation, Yes! voluntary, influencing from the father. And nakakatuwa na inintroduce sa akin yun na in a way na hindi sinabi na, ay, mag-volunteer tayo. Yeah. Sinabi lang sa akin na itong lang gagawin natin. Tapos, manonood lang ako, mag-observa hanggang sa ini-integrate na rin ako sa ginagawa niya. So, nakakatuwa. Yes. Naging formalization. Yeah. Kumbaga dalawang magkaibang aspects yung inyo pong na-share. Isa coming from a personal experience and isa po yung, I must say, Sir Mart, yung joys of seeing some of the fruits of your work kumbaga, na talagang nagbubunga yung mga efforts po ng PNVISCA din, promoting and strengthening of course yung volunteerism. And ako naman po, maikwento ko lang din, last year or last 2024, naisama po ako ng isang kaibigan ko na, kumbaga, meron na silang nabuong community of bikers kasi. Tapos yun, parang annual na rin nilang ginagawa na nagpupunta sila sa isang certain area sa San Jose City po dito sa Nueva Ecija. Tapos yun, hindi lang po sila nag-share ng breakfast, but yung mga bata po doon, binibigyan po nila ng mga laruan. Tapos po talagang, meron pong mini program na ginagawa kung saan na-entertain po yung mga bata na kumbaga may mga pag-games, may mga iba't ibang activities po sila na kumbaga na inaano sa mga bata na parang at some point, even during those times po kahit papano ay makapaghatid po sila ng happiness po doon sa mga bata at talagang makikita mo yung smiles, yung talagang nilulook forward po ng mga bata yung pagbisita nila. Tapos yung hindi lang po siya just because of kung ano po yung, kumbaga parang kung ano po yung dala ng team, kundi po yung talagang yung attachment na rin po ng mga bata dun sa mga kasama po namin, na mga bikers na niyayaka po sila, nakikipagkwentuhan, nakikipaglaro, na talagang nakabuo na rin po sila ng family, kumbaga extended family na nga rin daw po nila, yung community na taon-taon po nilang pinupuntahan. Tapos sila po mismo, na bikers community na po, or bikers group po, sila po yung talagang nagsishare po nung kanilang resources. Meron po yung iba sa kanila na bagamat yun nga hindi man financially capable, pero physically nandun po siya, nakikipag-interact po siya. Siya po yung in charge halimbawa sa mini program, kung ano po yung ma-distribute dun sa mga bata, tsaka po dun sa families. So yung mga ganong ways po ay, ako din po, I just realized din ngayon lang na yung mga ganong opportunity po ay masasabi na po natin na a form of volunteerism. And sila po talaga annually, just like yung na-share nyo po Sir Earl, ay talagang regularly ginagawa na rin po nila. Kaya yun nga po, nakabuo na sila ng extended family po doon. Na for me,
very impactful po siya dun po sa group po ng mga bikers po na na-meet ko na din po. Kumbaga, another family na rin po sila. So, yun po, nakakatuwa po. For sure, yung mga Karadyo Agri po natin ay may mga iba't ibang #bayanihan stories din po na sana po ay ma-share din po ng ating mga Karadyo Agri at mga kabayanihan sa mga susunod po nating episodes. Ayan. So, dahil ilang minuto na nga lang po, magla-lunch break na. I'm sure gutom na po ang lahat, even our viewers and our listeners. Ito po, last question ko na lang po, Sir Earl and Sir Mart. Ano po yung maibibigay po ninyong message sa atin pong mga Karadyo Agri at kabayanihan na nakasubaybay po sa atin pong programa ngayon at in the future episodes pa po natin? Simulan muna, partner. No? Sige. Sa ating mga Karadyo Agri, no? At mga kababayan, tandaan po natin na #every contribution matters. Yes. Hindi natin kailangan maging mayaman o mawak man ng mataas na posisyon sa lipunan, no? Para makatulong. Kahit sino, pwede. Ang inyong oras, talento at simpleng malasakit sa kapwa lang po ay sapat na upang magdala ng pagbabago sa ating lipunan. Kaya po kami sa Penbesca, inanyayahan po namin ang lahat na bisitahin ang aming official social media pages and website sa Penbesca, penbesca.gov.ph lang po yan. At aming official na Facebook page para sa mga updates sa ating mga programa at higit sa lahat, ang ating pag-celebrate ng National Year of Volunteers 2026 or IBY 2026. Partner? Okay, so salamat, partner. Sinabi mo yun. So, ang mensahe ko rin siguro para sa ating mga manonood, no, ay bagamat isinusulong natin ang volunteerism bilang pundasyon or way of life natin, nagmumula ito sa individual na level. So, nagsisimula talaga ito sa atin. No? Sa desisyon natin na tumulong sa ating kapwa. So, kung ito ay nag-iiwan ng tatak sa iyong puso, so, gawin mo na yung unang hakbang at syempre, maging sigla na magdala ng pangmatagalang pagbabago. Ayan. Very well said po. Grabe naman ang mga message ng Sir Mart and Sir Earl. So, ayan po. Thank you po sa pagsama sa amin sa loob ng halos isang oras sa ating kwentuhan. And ito mga Karadyo Agri, mga kabayanihan, marami pa po tayong kwentuhan na makakasama sina Sir Mart at saka po si Sir Earl. Kaya po abangan po ninyo yan. Ayan. So, with that po, maraming salamat po ulit Sir Mart and Sir Earl. Ay sir, baka po meron po kayong gustong i-shout out po pala yung mga office mates po ninyo, your family, your friends po. Ayan. Pero syempre, shout muna sa PhilMet at Radyo Agri. Yes, oh. Maraming salamat po sa inyong pagkakataon na ito. Magtulungan po tayo sa palaguin ng kultura ng volunteerismo sa ating bansa po. At dahil sa samang kilos, parang walis lang, no? Hindi tayo ng isang walis tingteng. Lahat, buong bugkos ng walis tingteng para makalinis, makasuporta, at tiyak na ating samang pag-unlad. Mabuhay ang mga volunteers. So, syempre, ilo po sa ating mga Penbesca team, sa pumuno ni ED Donald James Gawe, Deputy ED Ella Sharmagong, Active Chief. Easy mo, matiin mo. Para wala makalimutan. At sa aming pinakagwapong Chief Admin Officer, Rudy Carlos, sa aming mga management team, PEA team, mabuhay po kayong lahat. At thank you po sa pag-support sa ating Claire, hello! Ayan. Di mo ba? Habol, ayan po. Sa aming kapartner din, Ali. Yes, ay, dyan si Ma'am Ali. Ayan. Shout out po ulit. Ma'am Ali and the rest of the team, of course, Executive Director Donna James Gawe, shout out po sa inyo. Ayan, so, wag po ninyong kalimutan na tumutok po every Monday sa 11 a.m. to 12 noon dito po sa ating programang Bayanihan on Air. Atid pa rin po yan, of course, ng PN Visca at ng Radyo Agri 90.1 FM Filmec. At syempre, kagaya po na nasabi ni Sir Mart, i-check nyo po ang mga Facebook pages, website, of course, ng PN Visca, at syempre ng Radyo Agri 90.1 FM Filmec, and of course, the DA Filmec Facebook page. At dahil po dyan, ayan, pansamantala po munang magpapaalam ang inyong mga lingkod. So, we'll be hearing more of our future episodes sa ating Bayanihan on Air. Muli po, ako po ang inyong nakasama, Badeth, mula pa rin po dito sa Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. Dito pa rin po sa ating programang Bayanihan on Air. Dito lamang po yan sa Radyo Agri 90.1 FM Filmec, kasaganaan para sa bayan.